Next question po. How do you manage work-life balance while running a business? Mhm. As a restaurant manager ako, as a owner din, running a business a full-time job. Medyo para ka nang nag-asawa dito eh. Actually, kasi siyempre, restaurants parang retail business yan eh. Although it's not 24/7, kailangan pag nagbukas ang restaurant, nandun ka na hanggang sa magsara. Pero hindi ko naman sinasabi na araw-araw hanggang gagawin mo talaga yan when you are starting the business. Kasi pag hindi mo malalaman kung okay ba yung sinimulan mo. Okay ba yung when you started the business, is it okay? The stuff is okay? Pag naging stable ang lahat, when you develop the management system na i-embed na sa lahat ng tao mo, yun, pwede ka nang umalis. That's the time that you can say that you can have your work-life balance. Pwede ka na mag-trip, pwede ka na mamasyal. Kasi you trust your people na alam na nila na yung system na ginagalawan nila, yun the way you want it to be. Hindi yung aalis ka pero ang utak mo nandito. Hindi. So dapat pag na-develop mo na lahat and everything is in place, then I think you can have your work-life balance. Hindi pwedeng trabaho lang. Okay. Next question po. What do you think are the characteristics of a good business owner? Sa akin kasi, lagi yan, God-fearing. Dapat naniniwala ka na lahat ng nangyayari sa'yo galing sa Diyos. Okay. So, matakot kang mandaya ng tao, matakot kang mandaya ng empleyado kasi matakot ka sa Diyos. Kailangan ma-develop mo yung strong leadership. Yung leadership kasi is number one. Pag nakikita nila weak ka, siyempre, ikaw kakayan-kayanin ka. Okay. Diba? So, pag strong leader ka, at least alam ng tao na yung ginagawa mo tao. Yes. And then, katulad ko, I'm already a retired, kaya nag-business na ako eh. So, kung paano ako minomotivate nung araw nung nagtatrabaho ko, that's the time na sinishare ko na ngayon sa mga empleyado. So, you have to motivate yung mga employees para hindi sila antok-antok, hindi sila, lagi silang on the go. Yes. Diba? Kasi inspired sila. Kasi yun naman ang success ng isang business, kahit na restaurant o kahit na, pag lahat ng tao mo motivated, inspired, na nangangarap at kasama mo nangangarap, alam nilang kasama sila, na hindi lang sila empleyado, kundi kasama sila sa business, pamilya. This is the time na inspired mo yung mga tao. So, yun yung mga factor. And then, pag pumasok ka sa negosyo, siguro hindi mo may alam ka doon. Yes. Hindi yung, sige, may pera ako. Diba? So, ito pera ko. Hindi basta-basta. Tapos, pero wala kang maalam sa business. So, at least, you have to know kung talagang gusto mo siya at may alam ka doon. Para maging successful ka. And most of all, dapat may financial capability ka. Kasi hindi naman pwedeng management ka lang, wala ka namang inaambag, di ba? So, para mag-run yung business, kailangan may financial capability leaders. For the next question naman po, what has been the most challenging aspect of a running business and how did you overcome it? As I said kanina, diba? Ang number one talaga na makikita mo mahirap sa restaurant business, yung inventory. So, you have to develop the inventory system. Nung una, siyempre, hindi pa alam ng demand ng mga food and everything, di ba? Kaya nga, hanga ako dun sa kay Jonathan kasi lahat ng food namin, pag sinabi mo pagkain, lahat ng ingredients yan, ginagamit sa lahat ng food. So kasi sa inventory kasi, kapag ang isang inventory hindi gumagalaw, pero kailangan to ng isang pagkain,
medyo tulog ang pera doon. So, dapat yung inventory mo, okay, para ang ikot. Kasi cash yan eh. Inventory is money. So, pag hindi yan umikot, natulog lang sa freezer yan, medyo matutulog na rin yung negosyo mo, di ba? Papahinga na matag. Oo. And then, especially yung sinabi ko rin kanina, di ba? Kapag pura inventory mo, tapos hindi ka nag-maintain ng mga stocks mo. Tapos meron kang customers na gusto ko ng kare-karig bag na. Pag biglang sabi mo, ay, sorry po, wala na po kami stocks hindi na po available, di ba? Minsan kung saan pa nanggaling yung customer, dinadayo. Ngayon, dinadayo kami. Hindi lang taga-patero. Kasi nabalitaan nila sa Facebook, alam mo na sa social media. So, it's very difficult na kapag mayroong customers na tumayo dito, kasi yun ang gusto niyang kainin. Di ba? Kahit na mag-suggest ka na mag-suggest, pag yun ang gusto niyang kainin, di ba? Maging bad day lang sila. Di ba? For the next question naman po, have you experienced any significant failures or setback and what did you learn from them? What do you mean failure? Like, ano ba? For example po is parang galugi po. Ganun. Parang, Kahit ano pong failures or Opo. setbacks. Kasi sa lahat ng ayoko yung failure. Siyempre gusto natin lahat success, di ba? I think yung para sa isang restaurant business ang significant failure masabi ko pag halimbawa ang feedback, lalo na ngayon may social media, may mga basher na sabihin nila, huwag kayong kakain sa ino pa yan, pangit ang service yan, hindi masarap ang pagkain. So yun, I could say failure yun. Diba? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo when we start the conversation kanina, isa sa nakita kong key success na po yan is the consistency of food, the feedback that we receive from the customer, and they keep on coming back. I think yun yun. Sana hindi maging failure yun. Apo. Oh, yun. Next question naman po. What would you recommend to anyone who wish to open their own business? Restaurant or any other business? Any business po. Kasi yung negosyo kasi, it's not because, alam mo yung pad, uson to. Tayo tayong siomay kasi nakikita ko ang dami. No. Yes. Number one, kasi kailangan may love and passion. Yes. So, dapat sa sarili mo, gusto mo yung Ginagawa. negosyo. Kasi kahit maglagay ka ng, kunyari, milyonaryo ka, di ba? Bigyan mo na maraming pera yan. Pero, wala ka doon. Wala doon yung interest mo, wala doon yung passion. Failure. Yes. So, marami kasi nagsasabi na, lalo na sa lahat ng mga negosyante na, hindi ako nagne-negosyo dahil lang sa pera. Apo, pera. Nagne-negosyo ako kasi gusto ko itong ginagawa ko. And when that times come na alam mo sa puso mo, when you love your business, hindi magiging mahirap ang lahat. And the profits will come after. Yun lang po. Yun lang po yung mga tanong lang po namin. Maraming salamat po sa Thank mga you rin. information po. Sana nakatulong ako sa inyo. Super po. Sige. Thank you po. Okay. Kumakalam po lang po kami. Ako po si Rica Nunez po. Salamat Ako sa naman inyo. po si Juliana din. Salamat.